Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, high frequency words. Pag-unawa sa alamat at pagsulat ng kabit-kabit. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Saan madalas makita ang paru-paro? Ano kaya ang kwento tungkol dito? Mga bata, ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang alamat tungkol sa isang batang naging paru-paro. Habang tayo ay nagbabasa, alamin natin kung bakit siya naging paru-paro at ano-ano ang mabubuting asal na dapat nating gawin. Basahin natin. Ako ay masipag na bata. Kami. Mahilig kami sa mangga. Ama. Ang aming ama ay mabait. Ang paaralan namin ay malaki. Si Maria ay magalang na bata. Simon ay mahilig magbasa. Ito ay mga high frequency words. Ito ang mga salitang madalas gamitin sa mga pangungusap. Basahin natin. Ang alamat ng paru-paro. Magkapatid sina Rona at Lisa, ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang ugali. Masipag si Rona at laging tumutulong sa gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagluluto. Samantala, si Liza ay mahilig lamang magpaganda at mag-ayos ng sarili. Isang araw, habang naglalaba si Rona sa ilog, namimitas naman si Liza ng magagandang bulaklak sa kanilang hardin. Maya-maya ay may matandang babaeng lumapit at humingi ng kaunting pagkain dahil siya ay gutom na. Ngunit, masama siyang sinagot ni Liza at hindi man lamang tinulungan ang matanda. Nagalit ang matanda na isa palang engkantada. Dahil sa pagiging tamad, maramot at walang galang ni Lisa, ginawa siya nitong paru-paro. Pag-uwi ni Rona, hinanap niya ang kanyang kapatid, ngunit wala na ito. Ang nakita lamang niya ay isang makulay na paru-parong lumilipad sa ibabaw ng mga bulaklak sa hardin. Sino ang magkapatid sa kwento? Ano ang katangian nilang dalawa?
Sino ang lumapit kay Lisa? Bakit naging paru-paro si Lisa? Kung ikaw si Lisa, tutulungan mo ba ang matanda? Bakit? Ano ang maaaring nangyari kung naging mabait si Lisa? Ano ang dapat gawin kapag may humihingi ng tulong? Ayusin ang pangungusap. Ayusin ang ginulong salita upang maging wastong pangungusap. Ang wastong pangungusap ay, ako ay masipag. Ang wastong pangungusap ay, si Mama ay mabait. Ang wastong pangungusap ay, may paru-paro sa hardin. Ang wastong pangungusap ay, kami ay masaya. Ang wastong pangungusap ay, si Ama ay mabuti. Ang high-frequency words ay mga salitang madalas gamitin sa pangungusap. Ang mga alamat ay mga kwentong nagbibigay aral sa mga nagbabasa. Gawin natin. Piliin ang angkop na high-frequency word. Gawin natin. Isulat sa paraang dikit-dikit. Ikalawang araw. Mga salitang may cluster. Pagsulat ng kabit-kabit na S. Tukuyin mo. Gamit ang larawan, buuin ang salita. Ito ay braso. Ito ay prito. Ito naman ay sombrero. Ito ay isang eroplano. Siya ay isang nurse. Basahin natin. Braso, prito, sombrero, eroplano, nurse. Ano ang napansin ninyo sa mga binasang salita? Tama, ang mga salitang ito ay may dalawang magkasunod na katinig sa iisang pantig. Ito ay tinatawag na kambal katinig o salitang cluster. May tatlong uri ng cluster. Una, ang cluster sa unahan. Kagaya ng tren, kwarto, dragon, trumpo, tsokolate. Cluster sa gitna. Halimbawa, eskwelahan, kumpleto, eskriba, sombrero, eroplano.
cluster sa hulihan. Ito ay card, comics, chart, scout, nurse. Saang hanay? Ilagay sa tamang hanay ang mga sumusunod na cluster batay sa posisyon nito sa salita. Ang blusa ay cluster sa unahan. Ang relax ay cluster sa hulihan. Ang prito ay cluster sa unahan. Ang eroplano ay cluster sa gitna. Ang cake ay cluster sa hulihan. Ang gripo ay cluster sa unahan. Ang card ay cluster sa hulihan at ang eskwelahan ay cluster sa gitna. Ang kambal katinig o cluster ay mga salitang mayroong magkasunod na dalawang magkaibang katinig na matatagpuan lamang sa iisang pantig. Gawin natin. Bilugan ang mga salitang may cluster na makikita sa bawat pangungusap. Gawin natin. Isulat sa paraang dikit-dikit. Ikatlong araw. Elemento ng tekstong naratibo. Hulaan mo. Sabihin ang damdaming ipinapakita ng mga larawan. Ano ang mga damdamin ng bata sa larawan? Kailan kayo nakararamdam ng lungkot, galit, o takot? Ano ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay nakakatulong? Ngayong araw ay magbabasa ulit tayo ng isang alamat tungkol sa magkapatid na may magkaibang ugali. Aalamin natin ang mga tauhan, tagpuan, suliranin at mga pangyayari sa kwento. Tutukuyin din natin ang damdamin ng mga tauhan. Basahin natin. Ang alamat ng paru-paro. Magkapatid sina Rona at Lisa. Ngunit magkaibang magkaiba ang kanilang ugali. Masipag si Rona at laging tumutulong sa gawaing bahay tulad ng paglalaba at pagluluto. Samantala, si Liza ay mahilig lamang magpaganda at mag-ayos ng sarili. Isang araw, habang naglalaba si Rona sa ilog, namimitas naman si Lisa ng magagandang bulaklak sa kanilang hardin. Maya-maya ay may matandang babaeng lumapit
at humingi ng kaunting pagkain dahil siya ay gutom na gutom na. Ngunit masama siyang sinagot ni Lisa at hindi man lamang tinulungan ang matanda. Nagalit ang matanda na isa pa lang engkantada. Dahil sa pagiging tamad, maramot at walang galang ni Liza, ginawa siya nitong paru-paro. Pag-uwi ni Rona, hinanap niya ang kanyang kapatid, ngunit wala na ito. Ang nakita lamang niya ay isang makulay na paru-parong lumilipad sa ibabaw ng mga bulaklak sa hardin. Sino ang mga tauhan sa kwento? Saan nangyari ang kwento? Ano ang naging suliranin sa kwento? Ano ang aral ng kwento? Mga elemento ng tekstong naratibo. Tauhan. Sila ang mga tao, hayop o bagay na gumaganap sa kwento. Halimbawa, si Rona, Lisa at matandang engkantada. Tagpuan. Lugar kung saan nangyari ang kwento. Halimbawa, sa bahay, ilog at hardin. Suliranin. Ito ang naging problema sa kwento. Halimbawa, naging masama at walang galang si Lisa sa matanda. Banghay. Ito ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. Pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Una, magkaibang-magkaiba ang ugali ni Rona at Liza. Pangalawa, humingi ng pagkain ang matandang babae. Pangatlo, masamang sinagot ni Liza ang matanda. Pang-apat, ginawang paru-paro si Liza. Panglima, nakita ni Rona ang makulay na paru-paro. Ang salitang magkakatugma ay mga salitang pareho ang tunog sa hulihan. Anong elemento? Tukuyin ang elemento ng kwento ang isinasaad ng sumusunod na pangungusap. Sina Pagong at Matching ay magkaibigan. Ito ay tauhan. Sa ilog, nakakita sila ng puno ng saging. Ito ay tagpuan. Isang umaga, naligo ang magkaibigan. Ito ay isang banghay.
Nag-agawan sina Pagong at Matching sa puno ng saging. Ito ay suliranin. Dati, magkaibigan sina Pagong at Matching, pero hindi na ngayon. Ito ay banghay. Ang tekstong naratibo ay may tauhan, tagpuan, suliranin at banghay. Gawin natin. Puna ng tamang impormasyon ang bawat elemento ng kwento. Gawin natin. Isulat sa paraang dikit-dikit. Ika-4 na araw. Mga salitang may cluster. Salitang pamalit. Pagsulat ng kabit-kabit na O. Ano ang cluster? Tukuyin kung anong salitang cluster ang sinisimbolo ng larawan. Ito ay isang plato. Ito ay isang kontrabida. Ito ay isang blusa. Ito ay isang kapre. Ito ay isang sombrero. Ito ay isang tsaa. Ngayong araw ay matututuhan natin ang pagbasa ng mga salitang may cluster at paggamit ng mga salitang pamalit tulad ng siya, ito, doon, at iyon. Basahin natin. Prutas, tsokolate, gripo, tren, braso, truck, sobre, kapre, eroplano, nurse. Basahin natin. Binigyan ni Tito ng orasan si Grena. Bigay ito ni Tito kay Grena. Si Rona ay may orange. Siya ay may orange. Ang okra ay kulay berde. Ito ay kulay berde. Ang okoy na doon sa mesa ay masarap. Iyon ay masarap. Ang oregano ay tanim sa aming bakuran. Ito ay tanim sa aming bakuran. Ano ang napapansin nyo sa bawat pares ng mga pangungusap? Ano-ano ang mga salitang ipinalit sa mga salitang may salungguhit? Ito, siya, iyon, ay mga salitang ginagamit
na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Tinatawag natin itong mga panghalip. Mga halimbawa ng panghalip. Panghalip na siya, pamalit sa ngalan ng tao na nag-iisa. Halimbawa, siya ang aming guro sa Filipino. Siya ang aking matalik na kaibigan. Panghalip na sila, pamalit sa ngalan ng tao kung marami. Halimbawa, sila ang aking mga kaklase. Sila ang mga sumayaw sa programa. Panghalip na ako, pamalit sa ngalan ng taong nagsasalita. Halimbawa, ako ay mahilig magbasa ng libro. Ako ay magaling kumanta. Panghalip na ito, pamalit sa ngalan ng isang bagay, hayop at pangyayari. Maaaring hinahawakan ito ng nagsasalita. Halimbawa, ito ang aking lapis. Ito ang iyong sapatos. Panghalip na iyon, pamalit sa ngalan ng bagay, hayop, lugar na nasa malayo sa nagsasalita. Halimbawa, iyon ang aming paaralan. Ang bahay na iyon ay sa aking kaibigan. Panghalip na dito, pamalit sa pagtuturo ng lugar na kung nasaan doon ang nagsasalita. Halimbawa, dito mo dalhin ang iyong proyekto. Ang iyong bag ay dito mo ilagay. Panghalip na doon, pamalit sa pagtuturo ng lugar na malayo sa nagsasalita. Halimbawa, doon mo ilagay ang mga prutas. Ang mga plato ay doon mo hugasan. Anong panghalip? Tukuyin ang angkop na panghalip sa bawat sitwasyon. Si Ben ay mabait. Patlang ay masipag. Ang panghalip na gagamitin ay siya. Ang bag ay bago. Patlang ay kulay pula. Ang panghalip na ating gagamitin ay ito. Naglaro kami patlang sa parke. Ang panghalip na ating gagamitin ay dito. Sina Ana at Rosa ay magkaibigan. Patlang ay masaya. Ang panghalip na ating gagamitin ay sila. Patlang ang aming paaralan. Ang panghalip na ating gagamitin ay iyon. Ang cluster ay binubuo ng dalawang magkasunod na katinig sa iisang pantig. Ang salitang pamalit o panghalip ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Gawin natin. Palitan ang mga pangalan
na may salungguhit sa angkop na panghalip. Gawin natin. Isulat sa paraang dikit-dikit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!